Welcome to Tagalog Bible Voice. Ang ating pag-uusapan ngayon ay ang aklat ng Exodus chapter 30. So ito na nga, parang kaibigan lang tayo nagkukwentuhan ha. Sa chapter na ito, binigyan ulit ng Diyos si Moses ng very specific na instructions, parang detailed blueprint kung paano siya sasambahin ng mga Israelita. Una, inutusan sila gumawa ng altar para sa insenso. Hindi ito tulad ng malaking altar na panghandog ng hayop. Mas maliit ito, gawa sa kahoy na akasya at binalutan ng purong ginto. Isipin mo parang isang special table na exclusive lang para sa mabangong usok ng insenso. Araw-araw, umaga at gabi, magsusunog si Aaron ng insenso dito. Parang ganito yan, tulad ng pagdadasal natin araw-araw, consistent dapat, hindi lang kapag may kailangan tayo. Yung amoy ng insenso, simbolo ng prayers na umaakyat sa Diyos. Next, may instruction tungkol sa ransom money o bayad ng bawat Israelita kapag sila'y bibilangin. Kahit mayaman o mahirap, pareho lang ang ibabayad. Walang special treatment. Ibig sabihin sa harap ng Diyos, pantay-pantay ang lahat. Hindi base sa pera ang value mo. Pareho kayong mahalaga. Tapos gumawa rin sila ng bronze basin, parang malaking lababo, kung saan maghuhugas ng kamay at paa ang mga pari bago sila maglingkod. Very important to, kasi kapag hindi sila naghugas, pwede silang mamatay. Medyo intense, pero ang point dito, ang paglapit sa Diyos, kailangan malinis. Hindi lang physically, kundi spiritually din. Parang bago ka pumasok sa isang napaka-importanteng lugar, kailangan presentable ka. Pagdating naman sa anointing oil, grabe sobrang specific ng recipe. May halo itong mga mamahaling spices tulad ng myrrh, cinnamon at olive oil. Hindi ito ordinaryong pabango. Sacred siya. Ginagamit para i-bless ang tabernacle, mga kagamitan at ang mga pari. Parang sinasabi, ito ay para sa Diyos lamang, hindi pang ordinary use. Bawal kopyahin para sa personal na gamit, kung gagawin mo may consequence. Ganon din sa insenso, may exact formula din. Hindi pwede gumawa lang basta-basta para sa sarili, kasi may distinction dapat ang banal at ordinaryo. Parang sa buhay natin may mga bagay na dapat nakalaan lang sa Diyos, oras, puso at intention. Isang interesting na insight dito, napaka-detailed ng Diyos sa instructions. Hindi dahil strict lang siya, kundi dahil gusto niya ipakita na ang worship ay hindi basta-basta. May intention, may respeto, at may puso. Parang relationship din yan. Kapag mahalaga sa iyo ang isang tao, hindi ka careless sa trato mo. You give effort, you give attention. Sa kabuuan, ang chapter na ito ay tungkol sa consistency sa prayer, pagiging malinis sa paglapit sa Diyos, at paggalang sa mga bagay na banal. Hindi lang ito rules, ito ay paraan para mas mapalapit ang tao sa Kanya. Daan-daan lang nating i-absorb kasi kahit luma na ang kwento, very relevant pa rin hanggang ngayon. Exodus chapter 31. Kaibigan, dito sa part na to, parang nag-assign si God ng mga master builders. Kumbaga sa panahon natin, parang project manager at skilled artists na gagawa ng pinaka-importanteng holy place. Sinabi ni God kay Moses na pinili niya si Bezalel at binigyan niya ito ng special na wisdom, skill at talento, hindi lang basta galing, kundi galing na galing kay God mismo. Parang kapag may taong sobrang creative, magaling sa design, carving, paggawa ng alahas, ganun si Bezalel, pero mas deeper, inspired by God. Kasama niya si Oholiab, parang assistant o partner, at together sila ang gagawa ng lahat ng kailangan sa tabernacle. Yung Ark of the Covenant, table, lampstand, altar, pati mga damit ng priests. Ibig sabihin, hindi lang basta construction, kundi sacred work. Parang ginagawa mo ang isang bagay hindi lang para sa tao, kundi para kay God. Magandang insight dito, kaibigan. Minsan iniisip natin na ordinary lang ang skills natin, like drawing, paggawa, pag-organize. Pero dito pinapakita na kahit practical skills pwedeng gamitin para sa divine purpose. Tapos, biglang nag-shift si God ng topic. Pinag-usapan niya ang Sabbath. Sabi niya importante na i-keep holy ang Sabbath, day of rest. Parang sinasabi niya, may trabaho kayo, may mission kayo, pero huwag niyong kakalimutan magpahinga at maglaan ng oras sa akin. Kung isipin mo, parang balance ng buhay natin ngayon, work, hustle, goals, pero kailangan din ng pahinga. Hindi lang physical rest, kundi spiritual reset. Sobrang seryoso si God dito. Sinabi niya na ang Sabbath ay sign ng covenant niya sa Israel. Parang reminder every week na ako ang Diyos ninyo at kayo ay aking bayan. At finally, matapos ang lahat ng instructions, ibinigay ni God kay Moses ang 2 stone tablets, yung 10 Commandments, nakasulat mismo sa bato, gamit ang finger of God. Ang ganda ng image na yun, no? Hindi lang basta sinulat, kundi parang personal na gawa ni God mismo.
So sa chapter na to, makikita natin tatlong bagay. Una, God equips people with skills for His purpose. Pangalawa, mahalaga ang rest at connection kay God. At pangatlo, ang mga utos niya ay hindi gawa-gawa lang ng tao, galing mismo sa Kanya. Parang sinasabi sa atin, kahit busi ang buhay, kahit may mga ginagawa tayo, huwag nating kalimutan kung sino ang pinanggagalingan ng lahat, si God, at yung relasyon natin sa Kanya. Dahan-dahan lang isipin mo yan, parang nagkakape lang tayo at nagkukwentuhan tungkol sa buhay at sa mga bagay na talagang mahalaga.